Kaibigan ako masama. Naalala ko 'tong message ko. Sabi ko sa sarili ko, ba't sisirain ko araw ko dahil sa taong 'to? Ang ganda ng message. Tinignan ko yung likuran. Wala naman nagalos. Binalikan ko siya, sabi ko, sige na. Okay na. Tapos yung lahat ng mga nakapaligid, nakatingin sa amin, sabi ko sa loob-loob ko, bahala na kayo na humatol. Parang sa Facebook lang na kayo na ang mag-judge. Pero sa totoo lang, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay na kung bibigat yung sitwasyon, hindi na kasalanan ng ibang tao. Tayo na may kasalanan. Kasi pwedeng maliit, palakihin. Yung maggaang, pabigatin. So, sabi rito, let us run with patience the race that is set before us. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin nun? Bitawan natin anumang kasalanang nakakabigat sa atin. By the way, ano yung Tagalog? Kasi gusto kong tignan natin yung salitang beset. The sin which that easily beset us. Yun yung sa King James. At yung word na easily, walang kahirap-hirap. Bakit? Kasabot ka dyan eh. Hindi kasalanan ng kasalanan na dumating siya sa buhay mo. Hindi. Yung pinapili ka, ang dali mong piliin eh. Tama? Hindi ka na nga nag-isip eh. Ito masama. Pag pinili mo siya, hindi na siya bibitaw sa'yo. Ano yung salita? Siya may stronghold. Hindi lang ikaw ang nakakapit, kundi siya parang talaba na nakakapit. Tapos, let us run with patience. And this is about the Christian life. Ipamuhay natin ang buhay Kristiyano na buong pagtitiis. Bakit? Kasi maraming mga dadaanan pa tayo na hindi lang yan. Dapat handa tayong gumawa ng right choices. And we will come up with the right choice if we apply verse 2. Kanino ka lalapit for advice pagka nasa kagipitan ka? Kanino? Kay Tulfo? Di ba? Usong-usong ngayon yan. Wala makakatulong sa akin. Si Tulfo na lang solusyon. Si Tulfo, pagka narinig yung inaing mo, hindi pa niya alam yung kabuuan. Alam na niya gagawin niya. Papatanggal natin sa trabaho. Ang daling magpatanggal sa trabaho. Kaya ang daming tao, sinasamantala. May Tulfo eh. Alam niyo, pag ang Panginoon ng kalaban mo, hindi mo kailangan si Tulfo. Hindi ka kayang ipagtanggol ni Tulfo. Kasi sino lang kailangan natin? Si Kristo lang, sapat na. Tama? Pastor, diyado ako eh. Argabyado ako eh. Anak ka ng Diyos? O pues, may magtatanggol sa'yo. Hello? Kung hindi mo alam, ngayon sinasabi ko. Kasi kaya siya namatay sa krus. Kaya binigay niya yung buhay niya. Hindi lang para pag-aangin ang buhay natin. Hindi. Kundi para tayo makasama niya dun sa kanyang kaharian. Yun yung diwa ng kaligtasan.
Pinapakialaman ba ng Panginoon yung buhay natin ngayon? Yes. Kaya nga, every time nakakapakinig tayo, napapaalalahanan tayo, kasi kung nalilihis tayo ng landas, babalik tayo sa tamang landas. Ang tagal mo na nagdo-double mind, panahon na para maging single-minded ka. Si Kristo lang, sapat na. Sino pa ba hinihintay mo? May mga nagpapatuloy sa kasalanan na imbis na ituwid, nakakapit, hindi si Kristo hinihintay mo. Ang Antikristo hinihintay mo pag gano'n. Bakit? Kasi malibang magsisi ka, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Applicable pa rin yung repent or perish. Kasi he that endureth to the end, the same shall be saved. Kung may sinimulang biyaya ang Panginoon sa buhay natin, na tayo ay nakakilala sa Kanya, hanggang sa katapusan, yung pagkilala na yan, pagpapasakop na yan, ang mag-a-assure sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi, mga kapatid. Pero isang palatandaan na kasama ka sa mga ligtas kung ikaw ay namumuhay sa katwiran. Hello? Kasi sino yung gugunawing kasama ng mundo? Sino? Yung namumuhay sa katampalasanan. So, looking unto Jesus, the author and finisher. Underline the two words. Anong problema nyo? Si Kristo lang sapat na. Bakit? Siya ang nagsimula and definitely siya ang magtatapos. Kaya nga napakahalaga na may makita tayong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung wala, puro ang diablo ang gumagawa, something is wrong. Baka walang nasimulan. Kasi ano tatapusin kung walang nasimulan? Hello? Kaya yung panawagan na para tayo ay bumitaw sa anumang kasalanan ay para sa mga anak ng Diyos na nalilihis ng landas. Hello? FYI, nasa introduction pa rin tayo. Kasi in single-mindedness is about having a single mind. At ang target ko rito na i-expound ko sa inyo yung mga talata kung saan matatagpuan yung salitang one thing. Alam niyo kung bakit tayo magulo isip, mabigat ang buhay? Ang dami nating iniisip. Kaya yung tao na ang lalim ng iniisip, malayo yung tingin, ang kadalasang biro dyan, ba't ganun siya? No? Iniisip niya kung paano mapapasa kanya Malacanang. Joke lang yun, di ba? Pero ba't nakakatawa? Kasi imposible yung iniisip niya. Maraming Kristiyanong ganun. Tama. Tapos gagawin niyang katwiran. Walang imposible sa Diyos eh. Oo nga, pati Diyos, kinakasangkapan mo pa. Sa kalokohan mo. Simple lang ang ipinapagawa ng Lord. Yun lang, sundin mo. Tapos na ang usapan eh. Ang dami kong talata na sa third point ko ilinagay. Yung steadfastness. Paano magiging steadfast ang buhay Kristiyano natin? Magsisimula rito sa pagiging single mind. Kasi kung sa Panginoon lang nakapako attention natin, hindi tayo matatangay ng kung anumang problema. Hello? The author and finisher of our faith. So ang halimbawa sa buhay natin ay hindi si Pastor Bob, hindi si, ano pangalan nito? Si Paul Tanchi, o kung sino pa yung mga hinahangaan nating. Sino yung example natin na dapat nating pamarisan? Ang Panginoon. Lahat ng mga pinagdaanan niya, He endured. Without even complaining. He endured the cross, despising the shame, and became obedient to the point of death.
and is set down at the right hand of the throne of God. Dito ko nakuha yung title. Si Kristo lang sapat na. Kasi kung pinagdaanan ni Kristo, definitely, hindi papayagan ni Kristo na hindi tayo matulungan. Kasi andi dito rin sa Book of Hebrews na ano man yung pinagdadaanan natin, alam ni Kristo kung ano yun. At alam niya kung paano tayo tutulungan. Amen? Hindi palaging solusyon yung Panginoon, tanggalin mo to. Huwag na ako magkaroon ng ganitong problema. Minsan ang gusto ng Lord, tapusin yun. Kasi doon ka matututo. Tama? Kaya kadalasan ang prayer natin, ang tamang prayer, Lord, thy will be done, not my will. Bakit? Kasi minsan, pag nag-pray tayo, lalo pag nasa gitna tayo ng problema, yung prayer natin mali. Kailangan mong pera, naghahanap ka na mauutangan. Bakit mauutangan agad na nasa isip mo? Pwedeng bigyan ka ng Lord na walang utang. Tama? Saan ka ron? Kagabi yung prayer ko na nakapagpawi talaga ng pangamba ko. Kasi nag-overthinking na ako. Lord, baka maplatang kami. Naku, iiwanan ko kung saan yung sasakyan kasi hindi ko mapapalitan ng reserba. Nung pinag-pray ko na, Lord, bahala ka na. Either i-guide mo ako sa tamang talyer, kung hindi man doon sa service center. Kasi sabi agad ng kapitbahay ko, nung tinanong ko siya, mahal sa service center. Baka mataga ka. Totoo naman. So, nakadagdag. Ang ganda naman ng pa-birthday ko. Thank you. Prayer ko, guide me, Lord. Guide me sa right person, right place. Or, guide me, give me wisdom what to do. I'm open to your leading, Lord. Kaya hanggang kaninang umaga, nagtatanong si Carol, paano dad yung ano? Hindi ako makasagot. Bakit? Kasi yung prayer ko, Lord, I'm waiting for you. You guide me. Alam niyo, sa buhay natin, hindi naman mahalaga yung gusto natin. Anong proof ko na hindi mahalaga yung gusto natin? Yung prayer ni Christ. Not my will, but thine be done. Bakit? Kasi kadalasan, pag yung gusto lang natin ang nasunod, kadalasan pumapalpak. Tama? Kasi in every decision that we make, kung tama yung linapitan natin, yun lang sapat na. So, kanino tayo lalapit? Matthew 11, verse 28 to 30. Bigat na bigat ka na. Itinutuwid ka ng Lord. Or, pinapalo ka. Imbis na lumayo ka, lumapit ka. That's the word come. Ito nakapagpawi dun sa pangamba ng kapatid ko kasi nung papunta sila sa doktor para doon sa schedule ng bone marrow transplant. Pagdating nila ron, hindi pwedeng i-transplant. Sabi ko, bakit? Kasi tumaas yung cancer cell. So, kuya, mangiyak-ngiyak niyang sinasabi. Sabi niya, kuya, back to square one kami. Hindi pa namin alam kung matutuloy pa. So, hindi ko alam kung paano ko i-comfort kasi cancer is cancer. Tapos iyak na nang iyak yung kapatid ko. Nakikinig si Carol. Sabi ko, Alin, ewan ko kung makakatulong ito. Pero right now, it's not even about the disease. It's not about the cancer. It's now about you.
So, pag natin pag-usapan yung cancer, kasi nandiyan na yan eh. Pag-usapan natin, ikaw at saka si Jeff. Kumusta kayo sa Panginoon? Kasi this is the time, ginamit ko yung dalawang word. This is the time na wala kayong pwedeng gawin kundi lumapit. Huwag kang lumayo. Kasi madaling magtampo. Lord, hindi mo naman siya nasagot yung prayer. Ang Lord, maraming paraan ng pagsagot. Pero kumusta? Tanggap nyo ba? Kasi ito yung panahon para ikaw ay lumapit. At once na ikaw ay malapit, huwag kang bumitaw. Ikaw ay kumapit. Kaya nagamit ko yung 2 words. Huwag kang lalayo. Stay close. Kasi the closer you are with God, nararamdaman mo yung protective embrace. Ang tendency, pagka may problema tayo, kung kani-kanino tayo lumalapit. Tama? May time na yung linapitan natin, nakakatulong, pansamantala. Or, ang masakit, yung lalapitan natin, tatanggihan tayo. Nadadagdagan yung sakit natin. Sa katotohanan lang, mga kapatid, si Kristo lang sapat na. Kasi yun yung ibig sabihin nun, the just shall live by faith. Wala kang ibang kailangan lapitan, kundi siya lang. Lumapit. Stay close. Kumapit. And by the way, sabi ko, bago ka pwedeng makakapit sa Panginoon, bitawan mo muna kung ano yung hawak mo. Kaya napakalaga ng verse 1. Let us lay aside. Gusto mo ng yakap ng Panginoon? Hindi ka mayakap ng Panginoon. Bakit? Kasi may iba kang yakap. Hello? Kaya napakalaga ng pagsisisi. Kaya bago yung single-mindedness, napakahalaga na totoo muna yung brokenness. We're broken. Dinurog. Kasi hanggang buo yan, hadlang yan. Hanggang buo yan, kalso yan, kaya hindi ka makabante. Hanggat buo yan, mabigat yan, kaya hindi ka makalakad. Durugin. Pag nadurog, kusang, guguho. Look at verse 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Consider him. Hindi lang look to him. Consider him. Siya yung best example natin. Siya yung best nakakampi natin. By the way, hindi kalaban ng Diyos. Alam niyo yung problema sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Yung friendship with the world is enmity with God. Alam niyo kung sino yun? Unbelievers yun. You must gusto lang i-maintain yung friendship with the world rather than their love for the Lord. Kaya ngayong umaga, yun yung napakalagang katanungan. Sino ba ang kailangan natin? Sino ba ang totoong mahal natin? Sino ba yung talagang pwedeng makatulong sa atin? Hindi ka na magdadalawang isip. Kung ang pananampalataya ang paiiralin natin. Amen? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right throne of God. Si Kristo lang sapat na.
At mga kapatid, ngayong umaga, kung merong bagay na dapat nating bitawan, merong bagay na dapat nating iwanan sa buhay natin. Hindi sa buhay ng katabi mo, ha? Kasi naniniwala ako doon sa kasabihang buntot mo, hila mo. Huwag mong i-connecta yung pagkukulang mo sa pagkukulang ng mga magulang mo, yung kasalanan mo sa kasalanan ng tatay mo, nanay mo, o kasalanan ng kapatid mo. Hindi, ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, yung sarili nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya kung merong hindi magpapartake ngayon, we will respect that. Kasi hindi ka ready na bitawan. Kasi hindi ka pa pwedeng basta partake lang ng partake and yet doing nothing. Sa alam mong hindi tama na nasa iyo. At walang hahatod sa'yo, uy, ba't di ka nag-partake? Walang hahatod sa'yo. Walang ganon. Kung may nanggaganon, tigilan mo na. Kung may nanggaganon. Kaya ako, hindi ako particular kung sino yung nag-partake sa hindi. Basta't binibigay natin ang opportunity for everyone to partake. So, seryosohin naman natin. Huwag lang tayo basta-basta. First Corinthians chapter 11. By the way, hindi ko na talakay yung topic ko, ha? So, yung susunod na schedule ko, itutuloy ko yung na-introduce ko, ha? Okay ba yun? Hindi naman kayo nabitin, di ba? Natapos naman, di ba? Sabi ko sa inyo, yung Hebrews 12:1 and 2, sapat na eh. Marami pa sanang talata yun. 1 Corinthians chapter 11. Verse 27. Kasi ano man nakakabigat sa atin? Lack of faith. Pagkukulang sa pagtitiwala, kaya ka nag-aalala. To the point na sobrang alala na nakakalimutan mo na may Diyos ka. Kahit doon sa mga namamatayan, huwag kayong malungkot ng higit sa kailangan. Hindi masamang malungkot. Pero yung nalulungkot ka na halos gusto mo sumama, minsan parang biro, no? Pero wag, sinasabi lang ng Bible, wag tayong mag-over. Malulungkot ka, okay lang. Pero wag sobra. Katulad ng mga walang pag-asa. Kasi ako, nung mami ko, nung nabalita akong bumigay na, at least, may naghihintay na sa atin sa langit. Ilang araw, sumunod yung pinsan ni Carol. Kaya maraming bumibigay. Sabi ko nga, nung nag-pray kami, yung pamilya nung pinsan ni Carol, ando doon kami, kasama kami. Nung nag-pray ako, isinama ko na sa prayer ko, Lord, hindi namin alam kung sino susunod. Pero pinagpe-pray ko ngayong umaga na sana maging handa kami kung sakali man dumating ang pagkakataon na yun. Makilala ka namin ng bawat isa sa amin in a very personal way para ma-check namin, Panginoon, kung mamamatay kami, saan kami pupunta. Yun yung mahalaga. So,
Verse 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Of course, unworthy partaking, ibig sabihin yan, hindi ka nag-examine ng sarili mo. Hindi mo inalintana yung kailangan mong pagsisihan. Kaya sabi sa verse 28, but let a man examine himself. Himself. Not others. So let him eat of that bread and drink of that cup. After a personal examination, and of course, after confessing it and repenting of it, proceed with partaking. Kasi hindi lang ito yung pag-partake, no. Ano ba yung purpose? Ano yung purpose? Bakit tayo nagpa-partake? Inaalala natin yung paghihirap, yung pinagdaanan ni Kristong pahirap, at yung kamatayan na idinulot ng pagkakapako sa krus. Si Jeff, ready daw. Since day one, ready siya kung ano yung kalooban ng Lord. Kaya lang gusto niya ako isama. Sabi ko, sige, sumama ka. Huwag naman. Ihahatid lang, ano? Anyway, on a serious point, we will sing our song. And alam niyo, gusto kong dinadaan sa awit ito kasi as we sing the song, lalo na kung talagang binawari natin at nililirip natin yung lyrics, it will lead us to a prayer. Now we are saying, Lord, my life is open to you. Reveal whatever needs to be revealed. So let's sing and let us meditatingly, worshipingly sing the song meaningfully. Some wicked way in me, cleanse me from every sin.
Lord, talastas nyo ang laman ng puso namin. Talastas nyo, Panginoon, ano ang mga itinatago namin. Pero salamat, Panginoon, sa mga naging paalala sa amin sa umagang ito. Na we are to take seriously, Lord, our relationship with you, na hindi namin ito binabaliwala sapagkat kung merong mahalaga sa aming buhay, Panginoon, walang iba kung hindi ang makasama ka. Mabigyan ka ng kasiyahan at maluwalhati ka sa aming buhay. Kung merong mang bagay na nakapagbibigay pighati at kalungkutan sa inyo na nasa aming buhay, Lord, this morning we pray, forgive us. Give us, Lord, the grace to lay aside, set aside, talikuran, bitawan, ano man ito, Panginoon. Patawad at linisin niyo kami sa aming kasalanan. At Lord, sa aming paggunita ng inyong paghihirap sa krus, from the bread which symbolizes your broken body and the cup which symbolizes your shed blood, we are reminded na para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, inyong ibinigay ang inyong sariling buhay para iyan ay aming makamtan. Kaya out of gratitude, out of thanksgiving to you, Lord, ibinibigay namin ang aming buhay sa inyong pamamahala na kung meron kaming gagawin at susundin sa aming buhay, yun ay ang iyong kalooban. Ikaw ang mabigyan naming kasiyahan, hindi ang aming mga sarili. Kaya Panginoon, patawad. And having said that, salamat sa promise nyo na kung aming ipapayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa anumang kalikuan. And we can be single-minded in everything we do, na lahat ng aming gagawin ay para sa inyo. Salamat. Pinupuri ka namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you,
that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Lord, we praise you this morning, for we are once again remembering the kind of suffering that you suffered. You suffered for our sake. You suffered for our sin. You suffered for our salvation. Kaya wala kaming ibang pwedeng sabihin ngayong umaga, Panginoon, kundi salamat. At anumang kasalanang meron sa buhay namin, pagkatapos namin kaninang manalangin individually, alam namin, Panginoon, kung ito'y aming naipahayag at hiningi na ng tawad sa inyo, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin. Kaya salamat sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng pagkakataon para siyasatin, saliksikin ang aming mga sariling buhay. At rinawa, ito rin ang magiging pagkakataon para sa panibagong simulain na kami makakapamuhay para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong kalooban. Salamat po sa bawat isa nandirito. Salamat sa mga magpapartake. At kung merong hindi makakapag-partake, kayong higit na nakakalam ng kanyang puso, patuloy niyo siyang kausapin, patuloy niyong ipaunawa sa kanya ng kanyang kailangan gawin para makapagbigay kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa pagkakataong ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come." Salamat, Panginoon, sapagkat ang kopa na ito ay simbolo ng inyong dugo na nabuhos sa krus. Naging pambayad, naging panlinis sa aming mga kasalanan. Kung kaya nga, Panginoon, napakahalaga na kung may kasalanan sa aming buhay, ito yung aming pagsisihan, sapagkat ikaw ang nangako, Panginoon, kung aming itong ipapayag sa inyo, ikaw ay tapat at banal na magpapatawad. Maglilinis sa aming kalikuan. Kaya sa oras na ito, as we partake of this, we are being reminded, Lord, na malapit ka nang bumalik at kaming inyong mga anak na namumuhay ng may katapatan sa inyong harapan. Kasama nyo kaming kukunin para makapaghari at manatili sa inyong tahanan. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa inyong kapatawaran. Salamat sa inyong paglilinis sa pangalan ni Jesus. Amen.